Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Uy! Kanina ka pa dito. Parang di maipintay yung mukha mo ah. May hinihintay ka ba? Siguro boyfriend mo, no? Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka nga makialam. Aba, Martha, umayos ka ah. Di ba usapan natin pareho tayong single hanggang sa makagraduate tayo? Wala naman kasi akong iniintay dito eh. Ikaw yung iniintay ko. Kanina pa. Pagkatapos mo akong ayain na pumunta sa bookstore, eto, pinaghihintay mo ako ng bonggang-bongga. Ang kapal na mukha mo. Tatanong-tanong pa. Pasensya ka na. Nalito ko kasi nagka-emergency. Anong emergency na naman? Sumakit ang tiyan ko. Nagtagal ako sa banyo. Pasensya na. Mabuti pa, halika na nga. Ihatid na kita sa inyo. Papagabi na't delikado na pag-ala-gala ka pa dito. Di na tayo tutuloy. Matapos ako magpaganda ng bonggang-bongga at paghintayin dito, di tayo tuloy. Seryoso ka? Babawi na lang ako next time. Kailangan na nating umuwi kasi di ba usap-usapan na may aswang na nagpapakita at nambibiktima ng mga gala sa gabi? Anong aswang na naman yan? Ang laki-laki mong damulag, naniniwala ka sa aswang. Para magpapakita yun dito, ang dami-daming tao dito. Takot lang naman nun. Ano ka ba? Hindi ka ba na-inform? Ang mga aswang ngayon, mas gusto nang mambiktima sa maraming tao kasi mas marami silang mabibiktima. Saan lupalop ka ba galing at di mo nasasagap ang mga chismis? Parang wala kang kaalam-alam sa mundo ah. Ganda lang talagang ambag mo sa earth. Kalalaking tao naniniwala sa chismis. Halika na. Umuwi na tayo. Kanina ka pa nga hinahanap ng nanay mo eh. Andun kanina, nasa lubong ko. Di ko lang nasabi kung nasaan ka eh. Kasi pati ako mapapagalitan. Mamaya pagdating sa inyo, sabihin mo na lang na nakita kitang nakikipag-date. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, subukan mo lang. Subukan mo lang, Jeff, siraulo ka talaga. Ay, sandali lang. May bibilin nga pala ako. O sige, bilisan mo eh. Hintayin mo ako dyan. Oo na. Yan na naman hintay-hintay eh. Wala na akong ginawa kundi maghintay. Teka, ano yung nilalaro mo sa kamay mo? Patingin naman yan oh. Anong nilalaro? Wala naman ah. Meron. Ayan oh, tinatago mo. Ano ba kasi yan? Wala kang pakialam kung ayaw ko ipakita sa'yo. Grabe naman yan, napakadamot. Sanay na ang dalawa sa ganoong klase ng badagulan. Matagal na rin kasi buhat na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Makababata sila at tanging si Jeff lang ang naging kaibigan niya sa baryo nila. Pareho kasi sila ng hilig. Si Jeff ay 20 taong gulang samantalang si Martha ay 19. Pareho silang nag-aaral sa isang universidad bilang mga scholar. Kahit na di sila parehas ng course, palagi pa rin silang nagkikita. Naghihintay sila sa kanilang paglabas at sabay na umuwi sa kanilang baryo. Hindi na ba talaga tayo tutuloy? O sige, para di naman masayang niyang paghihintay mo. Tuloy na tayo. Pero sa isang kondisyon. Ipakita mo sa akin kung ano yung hawak mo. Bakit ba kasi napaka-big deal sa'yo to? Bakit ba kasi ayaw mo rin ipakita? Ay nako, siguro drugs yan no. Nagbabato ka ba? Hoy, manahimik ka nga dyan. Mamaya niyan may makarinig sa'yo, ma-issue pa ako at maalis ang scholarship ko. Pasaway ka talaga. Yang kulit mo naman kasi. Patingin na. Lilibre na nga kita ng paborito mong shawarma eh. Talaga? O tingnan mo to. Ang bilis ng makarinig ng pagkain. At ay gutom. Oh, eto na. Dami pang sinasabi. Ha? Eto na yun? Oh, bakit? May problema? Nagbabato ka nga. Anong gagawin mo dito sa itim na bato? Pambabato ko sana sa'yo yan kung nahuli-huli ka pa ng dating. Akin na nga yan. Pambira kasi, pakialamero. Tara na nga, pumunta na tayo sa mall. Yung libre mo huwag mong kalimutan.
Naknang, nadali mo ako dun ah. Yan ang napapalaan ng mga tsismoso at intrigero. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagbibiruan habang naglalakad papunta sa mall. Si Jeff na kanina pa nahuli sa usapan nila ay napangiwi at napailing habang nakatingin kay Martha. Makikita sa mukha ni Jeff ang pagkadismaya. Nakakunot ang kanyang noo niya. Pero pilit nang ngumingiti kapag napapatingin si Martha sa kanya. Wala siyang magawa ng oras na yon kundi ang mapabuntong hininga. Parang hindi makapaniwala na naisahan siya ng kaibigan. Pagdating nila sa mall, dire-diretso sila sa bookstore. Agad na sumabak si Jeff sa paghahanap ng libro, habang si Martha naman ay pabagsak na umupo sa isang upuan sa gilid. Nakaalalay ang siko sa mesa at nakapatong ang baba sa kanyang kamay. Napalunok siya ng hangin at napapikit saglit. Ilang minuto ang nakaraan, nakaramdam na ng pagkainip at gutom ang dalaga. Panay ang sulyap nito sa kanyang relo. Diyos ko, Jeff, ang tagal mo namang pumili. Napairap pa ito nang masulyapan ng lalaki na palakad-lakad pa rin sa pagitan ng mga estante. Nakapamulsa ang isang kamay at abala sa pagtingin ng iba't ibang libro. Seryoso ang ekspresyon. Ang bira naman talaga sa kaaryan tong lalaki na to. Oh. Ang tagal-tagal. Palagi na lang akong pinaghihintay. Inanay na naman ako sa kakahintay dito. Sa wakas, natapos din si Jeff. Nakangiti nitong nilapitan si Martha na noon ay pwede nang sabitan ng kaldero ang pinahabang nguso. Ang tagal mo naman. Ano ba kasi yung pinamili mo? Libro, malamang. Libro? Ang tagal mo? Yan lang ang nabili mo? Isang piraso? Seryoso ka ba, Jeff? Kulang pa ba to? O sige, wait lang. Pipili pa ako ng madami. Ha? Uy, sandali lang. Huwag ka nang bumalik. Talaga naman, oh. Kung babalik ka pa, baka kainin na ng malaking bituka tong small intestine ko. Sa tagal mong mamili ng libro. Ay naku, mabuti pa bayaran mo na yan sa counter. Ngayon na please, gutom na ako. Uy, huwag ka na magreklamo. Worth it naman yung paghihintay mo eh. Kasi maganda tong libro na napili ko. Pagkatapos ko itong basahin, ipapairam ko sa'yo. Tingnan ko nga yan. Tungkol ba saan to? Kwentong aswang yan. Ano? Bakit ka bumili ng ganito? Uy, astig daw ang kwento niyan, sabi ng isang kaklase ko. Kaya nga gusto ko talaga siyang bilhin eh. Kasi yan ang trend sa buong klase. Astig ang aswang sa'yo? Oo naman oh. Alam mo ba na tuwing nagbabasa ako ng ganitong libro, ini-imagine ko na kasali ako sa kwento. Minsan, ako yung bayanin na lumalaban sa aswang eh. Tapos minsan naman, kaibigan ko yung aswang. Kaibigan mo? Anong ibig mo sabihin? Para kasing totoo eh. Madali na lang sa akin ang mag-imagine kasi ikaw yung kaibigan ko. Apat loko ka. Sinasabi mo bang mukha akong aswang? Uy, di ako nagsabi niyan ha. Ay nako, uwi na ako. Bakit naman? Ikaw naman nagtampo ka naman kaagad. Nagbibiro lang naman ako eh. Uy, sorry na. Storyin mo mukha mo. To talaga, joke lang yun oh. Ang sensitive mo naman. Di ka naman mukhang aswang eh. Pero alam mo, kung aswang ka nga, ikaw ang pinakamaganda. Tumigil ka nga. Be careful what you wish for. Uy, English yun ha. Napailing na lang ang dalaga habang si Jeff ay tawa ng tawa. Halatang tuwang-tuwa sa pangaasar niya. Pero di nagtagal, napangiti na rin si Martha. Kahit paano, natutuwa rin siya sa kakulitan ng kaibigan. Sa kabila ng inis niya minsan, alam niyang ganito lang talaga ang lalaki. Masiyahin at mapagbiro. O sige na, bilisan mo na lang magbayad. Bago pa ako maging aswang at kainin kita. Sabay tawa nilang dalawa bago pumila sa counter. Pagkatapos magbayad, agad silang nagtungo sa bilihan ng shawarma.
Pagkarating doon, mabilis na umorder si Martha at walang alinlangan na 2 shawarma agad ang ipinalibre kay Jeff. Ha? 2 ka agad? Kaya ka nananabahan yan eh. Ang takaw mo eh. Aba, ngayon ka lang naman ng libre Kaya dapat sinusulit ko na. Hoy, sige na nga. Basta siguraduhin mo na mauubos mo yan ha. Ayokong nasasayang ang libre ko. Pagdating ng order nila, agad itong kinuha ni Martha at masayang sinimulang kainin. Si Jeff naman ay napangiti habang pinagmamasdan ng kaibigan. Kahit anong asar niya, alam niyang ito rin ang isa sa mga bagay na gusto niya kay Martha. O ano, uwi na tayo. Maglalakad na lang tayo niyan ha. Wala na akong budget pamasahe sa jeep eh. Ano? Seryoso ka ba dyan? Oo nga, ubos na. Pero di ba, masaya naman yung habang naglalakad tayo kumakain tayo tapos nagkukwentuhan. Sa bagay. O sige, tara na. Para di ako masyadong gabihin at maboljak na naman ako ng nanay ko. O sige, ayos. Halos 2 kilometro lang naman ang layo ng kanilang lalakarin para makauwi. Kaya naman pumayag na rin si Martha. Isa pa ay sanay naman siya sa lakaran at di rin naman nakakatakot ang daan dahil sa mga oras na yon ay rush hour pa at marami pang tao sa labas ng mga kalsada. Habang naglalakad sila, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga bagay na pangarap nila sa buhay. Talaga bang gusto mo maging teacher? Di ba mababaw lang ang pasensya mo? Ano kapag napuno ka? Baka manapakan na lang bigla ng estudyante mo. Ayoko talaga pero hello. Scholar lang ako no. Dapat pa ba ako mamili? Ang totoo niyan gusto ko talaga noong maging doktor. Kaso alam mo naman ang buhay namin. Mahirap tapos… Ayos lang yan. Importante, makapagtapos tayo. Ako naman dati sundalo gusto ko. Kaso ayaw ng inang ko eh. Delikado daw. Alam mo naman ako, gustong gusto ko nga yung may adventure eh. Yung may thrill. Ano gusto mo? Yung nakikigera? Yung magulot maingay? Hindi naman sa ganun. Ewan ko ba? Di ko may paliwanag eh. Kung bakit parang sa utak ko, minsan naboboring ako at gusto kong maranasan yung may kalaban sa mga bundok o gubat. Ganun. Talaga bang gusto mo? Oo nga. Madali lang naman to pa rin ang pangarap mo na yan eh. Maski di ka maging sundalo, pwede ka pa rin makipaglaban. Ha? Talaga? Paano? Basahin mo yung aswang story mo. Doon, tsak habang nagbabasa ka, para ka na rin nakikipaglaban. Napakamot ng ulo si Jeff. Akala niya ay seryoso ang kaibigan. Sa bagay, pwede na rin yun. Yung makikipaglaban ako sa mga aswang tapos may agimat akong hawak yung umiilaw-ilaw yung mata ko tapos may kuryente sa mga kamay ko. Ha? Wala namang ganun eh. Huwag kang maniwala sa mga fiction no? Meron ngang aswang eh. Bakit hindi ako maniniwala sa agimat? Ay naku, aswang na naman. Ay teka, kwento mo sa akin yung sinasabi mo kanina tungkol dun sa usap-usapan sa baryo, yung tungkol sa aswang na gumagala. Nagsimula lang naman yung kwentong yun dahil dun sa natagpo ang bangkay, dun sa isang bakanting lote malapit dun sa may sementeryo. Babae yun ha. Yung bangkay niya halos nagkagutay-gutay tapos wala nang laman loob. May nangyayari ba talagang ganyan? Kawawa naman yung babae. Meron nga. Palibhasa, di ka kasi lumalabas ng bahay niyo eh. Kaya palagi kang nahuhuli sa balita. Alam mo naman di ba, na taong bahay lang naman talaga ako. Di naman ako mahilig sa mga ganyan-ganyan eh. Kaya nga mag-iingat ka palagi. Huwag kang gala ng gala lalo na sa gabi. Kasi di naman natin alam ang disgrasya kung kailan darating eh. Sa bagay, tama ka naman. Pero sigurado ba sila na aswang yung may gawa? May saksi ba sa nangyari? Baka naman si Raulo at bangag na adik lang may gawa nun. Ano ka ba? Di kayang gawin ng tao yung ganong karumal-dumal na krimen, no? Saka isa pa, aanin naman ng adik ang laman loob ng tao. Iihawin niya?
Saka, alam mo, sabi nila, malinis yung lugar ni walang bahid ng dugo. Maski yung mismong bangkay. Ganun na ganun kaya yung nababasa ko at napapakinggan ko sa mga horror stories. Ganun pumatay yung mga aswang. Grabe ka. Masyado ka talagang invested sa mga ganyang klase ng kwento no? Pero tama ka. Ganyan nga pumatay yung mga masasamang aswang. Ha? Sinasabi ko na nga, Bi. Kunwari ka bang di mahilig sa mga horror books pero umaayon ka naman sa sinasabi ko. Ha? Oo. Minsan may nabasa kasi ako. Kaya nga tinigilan ko na eh. Kasi minsan, yung mga nababasa ko, malayo naman sa katotohanan. Ay, siya nga pala. Malapit ang bakasyon ha. May plano ka bang magbakasyon? Oo. Uwi kasi sila nanay sa probinsya kaya sasama ako. Pwede ba akong sumama? Hoy, anong pinagsasabi mo dyan? Hindi nga, seryoso ako. Gusto kong sumama para naman maka-experience ng probinsya vibes. Wala naman akong gagawin ngayong bakasyon eh. Ay nako, maiinip ka lang doon. Hindi totoo yan. Kasi ikaw ngang numero unong mainipin, lagi kang nasasabi ko umuwi dun eh. Tatanungin ko si nanay kung gusto niya, kung pwede. Sige tanungin mo Pero pwede namang ako na magtanong. Di naman ako nung tatanggihan eh. Ilang sandali pa, nasa tapat na sila ng bahay ni na Martha. Bumagal ang lakad nilang dalawa habang papalapit sa lumang bahay na gawa sa kahoy at may bubong na yero. May maliit na bakuran nito na napapalibutan ng iba't ibang halaman. May gumamela sa isang tabi at ilang paso ng orchids na halatang alagang-alaga. Sa isang sulok, may nakasabit na duyan. Bahagyang gumagalaw dahil sa mahina ngunit preskong hangin ng gabi. Sa loob ng bahay, maririnig ang mahinang tunog ng telebisyon. May amoy ng nilulutong ulam na sumalubong sa kanila. Bango naman ang ulam nyo. Pwede bang makikain? Bakit? Kumakain ka ba ng adobong tao? Ha? Anong adobong tao? Wala, biro lang. Sus, akala ko naman kung ano na. Pero seryoso, ano bang ulam nyo? Mukhang masarap Adobo nga pero manok, hindi tao. Napailing si Jeff habang tumatawa si Martha. Pabiro siyang tumingin sa kaibigan at kunwari umatras ng isang hakbang. Uy, huwag ka nga makiagaw at siguradong kulang pa sa amin yung niluluto ni nanay no. Mabuti pa umuwi ka na rin. Baka mamaya ikaw makain ng aswang dyan. Ito talaga damot nito. Sige na, uwi na ako. Salamat sa paghatid Saka sa masarap na shawarma. Ingat ka. Chat mo ako pag nakauwi ka na Kinabukasan, nagising si Martha nang biglang may kumatok sa kanilang bahay. Hinayaan lang niya ito ng una dahil iniisip niya na pagbubuksan na ito ng kanyang ina. Ngunit hindi huminto ang pagkatok. Agad siyang bumangon at lumapit sa pinto. Pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang isang matandang babae na may gusot-gusot na damit at maruming muka. Matalim ito kung tumitig maski wala naman siyang ginagawang masama. Maya-maya ay bigla nitong sinabi na alam nito ang kanyang sikreto. Hindi man niya tahasang sabihin kung anong tinutukoy niya, malinaw ang kanyang ipinapahiwatig. May alam siya tungkol sa tunay na pagkatao ni Martha. Tahimik lang ang dalaga at di pinatulan na matanda. Nagbanta ang matanda sa kanya. Isang babala na maibubunyag din daw ang totoo. Parang baliw ang matanda. Walang pakialam sa mga taong naroroon at nakakarinig ng kanyang mga binitiwang salita. Matapos ang pananakot, agad siyang tumalikod at iniwan si Martha na nakatayo na hindi gumagalaw at tulala. Nang mahimasmasan, ay isinara na niya ang pinto at bumalik sa kanilang sala. Hindi pa man niya naiaayos ang sarili sa pagkakaupo, ay may kumatok uli. Mabilis at walang pinagkaiba sa katok kanina. Nainis siya at pabiglang binuksan ito. Pwede ba tumigil ka na? Kanina ka pa. Di mo ba ako titigilan? Uy! Relax ka lang. Ako lang to.
Sino ba kaaway mo? Ang aga-agang init ng ulo mo ah. Ay, ikaw pala, Jeff. Wala. May isang matandang baliw lang ang nangungulit sa akin kanina at kung ano-anong pinagsasabi. Matandang babae? Ano yung suot? Nakaitim ba? Tapos magulo yung buhok? Ha? Yun nga. Bakit alam mo? Yun nga yung dahilan kung bakit ako pumunta dito. Alam mo ba kagabi, may napansin akong matandang babae na nakatitig na matagal sa bahay nyo. Hindi ko lang nasita kasi natakot din ako eh. Galit na galit yung mukha niya. Tapos, para siyang may binubulong-bulong. Hindi nga ako nakatulog kagabi kasi palagi kong iniisip kung ayos lang ba kayo. Masama kasi talaga yung kutob ko sa matandang yun. Baliw lang yun na naligaw dito. Mabuti nga umalis na eh. Basta, mag-iingat kayo ha. Di naman natin alam kung anong sadya nun sa inyo eh. Yun lang ba sadya mo dito? Oo, yun lang. Ay, saka nga pala. Magpapaalam na ako sa nanay mo kung pwede ako sumama sa inyo. Wala siya dito. Bumalik ka na lang. Baka na malengke. O sige. Babalik ako ha. Makalipas ang halos 2 linggo, bakasyon na nila sa eskwelahan. Nag-iimpake na ng kanyang gamit sina Martha. Maagang maaga pa ay nasa bahay na nila si Jake. Pumayag kasi ang nanay ng dalaga na sumama nga ito sa kanilang pagbabakasyon. Hindi naman nahirapan ang binata na magpaalam dahil matagal na itong kaibigan ng kanilang anak at pinagkakatiwalaan nito ng pamilya. Masaya ang binata dahil sa wakas ay mararanasan na nito ang buhay sa probinsya. Laki kasi siyang tagalungsod at dahil wala na siyang magulang at sa kamag-anak na lang din nakikitira, ay wala naman siyang alam na probinsyang uuwian. Sumakay sila ng bus sa terminal pauwi ng Bicol. Habang nasa biyahe at palayo na sila sa lungsod, agad na naramdaman ng binata ang kaibahan ng hangin. Mas presko, mas sariwa. Excited siya sa posibilidad na makakita ng malawak na taniman ng palay, ilog, bukid, bundok at iba pa. Sabik din siyang makatikim ng mga pagkaing wala sa lungsod. Habang tumatakbo ang sasakyan, unti-unting nagbago ang tanawin mula sa matataas na gusali at abalang lansangan patungo sa malalawak na bukirin at matatayog na puno. Sa loob ng bus, may ilang pasaherong natutulog. May mga nakatanaw lang sa labas at may mga abala sa pag-uusap. Isa sa kanila ay isang matandang lalaking may dalang basket ng prutas na paminsan-minsang napapatingin kay Martha na tila may nais sabihin. Hindi naman ito pinansin ng dalaga, ngunit napansin niya ang kakaibang tingin na matanda. Bes, malayo pa ba tayo? Oo. Gabi na eh. O ba't ka kasi sumama? Di ba sabi ko malayo ang probinsya namin? Tapos ngayon nagrereklamo ka? Mukha ba ako nagrereklamo? Nagtatanong lang naman. Bawal na ba magtanong? Pagkakamalang kang may attitude ah. Manahimik ka na lang kasi. Tingnan mo, ikaw lang maingay dito sa bus. Napapagalataan kang ignorante eh. Grabe ka naman. Pero may napapansin kasi ako kanina pa eh. Ano yun? Yung matandang lalaki. Kanina pa nakatingin sa'yo. Ang creepy. Ay naku, wag mo na pag-aksayan ng oras yung matanda. Hayaan mo na siya. Baka ngayon lang nakakita na maganda. Alam mo, napapansin ko, itong mga nakaraang araw parang lapitin ka ng mga katandaan Ay naku, wag ka na nga lang maingay. Wala naman silang ginagawang masama eh. Makalipas ang ilang oras, narating na rin nila ang terminal sa probinsya. Pagbaba ng bus, agad nilang kinuha ang kanilang mga gamit at lumakad papunta naman sa hintayan ng tricycle. Agad silang lumapit sa nakapilang sasakyan at sinabi ang kanilang destinasyon. Tumango ang driver na magkasundo sila sa bayad. Naupo sa loob si Martha at ang kanyang nanay samantalang si Jeff ay sa likod. Tuwang-tuwa ito sa kanyang bagong karanasan.
Ang makipot at mabatong daan ay paliko-liko. Minsan pataas, minsan pababa. Karamihan sa mga nakikita niyang bahay ay gawa sa mga kahoy at pawid. Nilangap niya ang hangin. Probinsya na nga. Grabe, ganda dito. Tsakong mag-i-enjoy talaga ako sa lugar na to. Para ko nasa ibang mundo eh, oh. Narinig niyang bagyang tumawa ang driver matapos niyang sabihin yon. Di niya namalaya na napalakas pala ang pagkakasabi niya. Hindi siya nayamot bagkus ay natawa na din siya at bagyang nahiya. Oh, narito na tayo. Para na po dyan sa tabi. Paghinto ng sinasakyan nilang tricycle, isang matanda ang agad na lumabas sa kanilang bahay at tila kinikilala kung sino ang mga dumating niyang bisita. Lola! Ay, nako, apo ko. Ang apo ko pala. Kumusta na po kayo? Aba, habang tumatanda lalong gumaganda ha? Ano pong sekreto? Eh, wag mo lang akong pinabola. Alam ko namang kulubot na ako at mahina. Eh, sino ba yung kasama mo, ha? Ay, aba, ikaw pala, Amelia. Mabuti naman at naisipan niyo akong dalawin. Hinalikan ng kanyang nanay sa pisngi ang matanda. Pero kalaunay nagpaalam na ito at naunang pumasok na sa bahay dahil naiihi. Hinatid na lang nila ito ng tingin. Sumantala, kumunot naman ang noo ni Lola Rosita nang makita si Jeff. At sino naman yung kasama mo? Boyfriend mo ba? Hala, Lola? Hindi po. Kaibigan ko po yan. Gusto raw maranasan kung paano ang buhay dito sa probinsya. Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Mabuti naman at nagkaroon ka ng kaibigan doon. Aba, gwapo ang batang ito, ah. Ay nako, hindi naman po. Slight lang. Oy, halina kayo. Tara na dun sa loob. Mabuti na lang pala at naparami ang luto ko ngayon. May kakainin kayo galing sa biyahe. Anong ulam, La? Ay nako, huwag ka muna maghanap ng ulam at hindi pa ako nakakapangaso. Saka na lang ha. Sa ngayon gulay lang ang nandyan. Nangangaso ho kayo? Di ba yun yung nanguhuli ng hayop sa gubat? Kaya niyo pa po ba? Aba, hindi porket matanda na ako at ugod-ugod hindi ko nakakayanin. Isang lipad lang yan, may mahuhuli na ako. Po? Naku, Lola, wag mo naman takutin yung kasama ko. Baka mamaya maniwala sa sinasabi nyo. Ikaw naman kasi, tanong ka ng tanong eh. Kanina ko pa sinasabing manahimik ka na lang dyan. Yan tuloy, pinagtitripan ka ni Lola. Akala ko naman kung ano eh. Kaya pala. Anong kaya pala? Kaya pala ganun ang ugali mo. May pinagmanahan ka. Tabi na, wag na kayong maingay masyado. Tara na dun sa loob at baka kung anong magambala pa kayo dito. Ay, siya nga naman. O ano, tara na. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay agad silang pinagkainan ng kanyang lola. Nang matapos ay itinuro sa kanila ang silid kung saan sila matutulog. May hiwalay na tulugan si Jeff, samantalang magkasama naman sa kwarto si Martha at ang kanyang ina. Ang matanda ay may sariling silid din. Bagamat luma na ang bahay, ay may kalakihan ito. Gawa ito sa mga matibay na materyales, mga kahoy na kamagong at nara. Para itong sinaunang bahay, mga bahay ng mayayamang tao noong panahon ng mga mananakop sa bansa. Kinagabihan, agad na nakatulog si Jeff. Marahil dahil sa pagod sa mahabang biyahe. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang mahimbing na tulog, bigla siyang naalimpungatan. May narinig siyang kaluskos sa labas ng bahay. Banayad noong una, pero unti-unting lumalakas. Parang may matatalas na kuko na kumukuskus sa kahoy na dingding. Napadilat siya at pinakiramdaman ng paligid. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahihinang huni ng kuliglig ang maririnig mula sa labas. Subalit ang tunog na yon, hindi normal.
Hindi ito basta kaluskos ng hayop o sanga ng puno na tumatama sa dingding. Ito ay mabigat, matalim at may halong kakaibang paghinga. Malalim, parang mula sa isang nilalang na hindi dapat naroroon. Napatayo si Jeff. Sinubukang sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Madilim sa labas, pero may anino siyang naaaninag. Hindi niya maaninaw kung tao ba ito o hayop. Pero sigurado siyang hindi ito basta dumaan lang. Naroroon ito, nakatayo sa tabi ng bahay. Parang may inaabangan o binabantayan. Mabilis na naglaro sa isip niya ang iba't ibang eksena mula sa mga horror stories na dati niyang binabasa. Madalas niyang iniisip kung paano siya kikilos kung sakaling makaharap niya ang ganitong sitwasyon. Pero iba pala kapag totoo na itong nangyayari. Napalunok siya. Iniisip na nananaginip lang siya o kaya ay namamalikmata. Pero nang marinig niya ang malakas na pagaspas ng pakpak na papalayo, napagtanto niyang di lang yun basta imahinasyon lang. Kinabukasan, nagising siya sa maingay na kaskas ng walis tingting sa bakuran. Nang buksan niya ang bintana ay agad niyang nakita si Martha na iniipon ang mga winawalisang mga tuyong dahon. Masakto, gising ka na. Sarap ng tulog mo Martha, pwede ba tayong mag-usap? Ay naku, mamaya na yung usap-usap na yan. Marami pa akong ginagawa. Labas ka na dyan at mamaya kakain na tayo. Sumunod nga ang binata. Lumabas siya ng kanyang kwarto. Pagdaan niya sa kusina, nakita niya si Lola Rosita. May kasama itong matandang lalaki. Ay, sino to? Bakit may lalaki dito? Ay nako, yan yung sinasabi kong kaibigan ng apo mo. Di ba nasabi ko yan sa'yo kagabi? Nasabi mo na. Wala naman akong matandaan na. Ang sabi mo lang uuwi dito ang anak mo at yung apo mo. Wala kang sinabi na may kasama sila. Napalunok si Jeff nang marinig ang pinag-uusapan nilang dalawa. Lalo pa at nakita niyang may hawak itong itak na puno ng dugo at kasalukuyan itong nagtatagtag ng karne. Matalim kong titigan siya na matandang lalaki. Mabuti na lang at pumasok na sa loob ng bahay si Martha. Lolo, huwag niyo naman pakatitigan ng gusto baka malusaw. Salamat, Martha. Sino ba yan? Nobyo mo? Lo, hindi ko nobyo to, no? Ew! Uy, grabe ka namang mandiri. Sige na, tama na yan. Huwag mong takutin ang bata. O siya, marami pa kaming ginagawa dito ng lolo niya. Mabuti pa doon na lang ako sa balkon maghahanda ng agahan natin. Ikaw ba, Jeff, nagkakape? Ipagtimpla mo nga ito, Martha, nang madagdagan ng konti yung nervyos. Naku, wag na po, Lola. Baka di nakayanin. Ay siya nga po pala, saan po nagpunta si nanay? Madaling araw pa po siya umalis Di pa po ba siya nakakabalik? Hindi ko alam, iha. Di naman siya nagpaalam sa akin. Pero alam mo naman yung nanay mo. Kapag nauuwi dito ganyan ang gawain. Dahil pang dalaga sa kakagala. Ipinaganda na sila ni Lolo Rosita sa labas. Nang matapos ay bumalik na ang matanda sa loob. Ano yung kinakatay nila? Ay, yung ba? Maliit lang na baboy mo yon. Nahuli ni Lolo kagabi. May baboy mo dito? Madami. Punta ka lang dyan sa bundok, makakita ka na. Gusto mo bang sumama minsan kay Lolo o kaya kay Lola na mga aso? Kay Lola, pwede pa akong sumama. Pero dun sa lolo mo, naku, wag na. Natatakot ka kay Lolo? Huwag mong pansinin yun kung nasungitan ka. Mabait yun. Mas mabait pa nga kay Lola yun Talaga? Parang hindi naman Seryoso ako, mabait si Lolo. Nagtataka lang yun siguro. Di masyadong naipaliwanag ni Lola yung pagdating natin kagabi. Halika na, kumain na tayo. May sasabihin pa pala ako. Alam mo ba kaninang madaling araw, nakaramdam ako ng kakaiba? Parang may kumakalos ko sa dingding tapos nakita ko may anino sa labas. Tapos ang panghuli,
may lumipad na parang malaking ibon. Kasi maingay yung pagaspas ng pakpak niya Ay nako, marami talaga malaking ibon na lumilipad dito. Tapos yung anino naman na nakita mo, baka si Lolo lang yon nang dumating. Ganun ba? Nagpatuloy sila sa pagkain. Nang matapos sila ay napagpasya ni Marta na ipasyal si Jeff sa baryo para hindi mainip at para makita nito ang magagandang tanawin sa kanilang lugar. Habang naglalakad sila, napansin kaagad ni Jeff ang sementeryo na di kalayuan mula sa bahay ni na Lola Rosita. Simple lang ito. Walang matatayog na puntod. Walang magagarang nicho. Karamihan ay yari sa semento na may lumang krus. Ang ilan ay tila napabayaan na. Balot ng mga gumagapang na damo at lumot. Yung iba naman natabunan ng matataas na damo. Napansin niyang tahimik ang paligid. Parang walang tao, maski madami namang bahay na nakapaligid. Ganun ba talaga katahimik ang baryong to? Oo naman, malayo-malayo sa ingay ng lungsod. Alam mo, ang ganda dito. Bakit kayo umalis at lumipat sa lungsod ng nanay mo? Di naman kami umalis eh. Pansamantala lang naman kasi gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Ganun ba? Pero parang mas gusto mo pa rin dito no? Oo naman, iba pa rin ang pakiramdam kapag nandito ako. Parang mas malaya, mas tahimik, at parang mas ligtas. Ligtas? Parang may ibig sabihin yan Wala naman. Basta, iba lang talaga ang pakiramdam ko dito. Saglit nang umiti si Marta, pero halatang may iniisip ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang pinagmamasdan ni Jeff ang paligid. Mas lalo niyang napansin kung gaano kasimple pero maaliwalas ang baryo. Hindi tulad ng sa lungsod na puno ng sasakyan at ingay. Dito ay tanging huni ng ibon, kaluskos ng dahon at mahihinang yabag ng kanilang mga paa ang maririnig. Sa kanilang paglalakad, nadaanan nila ang isang lumang bahay na tila abandonado na. May nakabukas na bintana, walang tao. Napahinto siya saglit at tumingin kay Marta. Marta, may nakatira pa ba dyan? Wala na. Matagal nang walang nakatira dyan. Bakit parang ang eerie ng dating? Parang may nakatingin sa atin Ay nako, maraming kwento ang baryong to, Jeff. At ang ilan, mas mabuting hindi mo na lang malaman. Nagkatinginan sila sandali bago nagpatuloy sa paglalakad. Pero kahit pa lumayo na sila, hindi pa rin maalis sa isip ni Jeff ang malamig na pakiramdam na dulot ng lumang bahay. Hanggang sa di niya napigilan ng lumingon. May naaninag siyang anino sa bintana. Nagtago ito nang makita siyang tumingin. Sabi ko na may tao Takbo! Ha? Anong sinasabi mo? Bago pa man matapos ni Marta ang sasabihin niya, hinili na siya ni Jeff at mabilis silang tumakbo palayo sa lumang bahay. Ramdam ni Jeff ang bilis ng tibok ng kanyang puso habang panay ang lingon niya sa likuran. Pilit inaaninag kung may sumusunod sa kanila. Jeff, ano ba? Sino ba nakita mo? Hindi ko alam, pero sigurado akong may aninong gumalaw sa loob ng bahay. Parang may nakatingin sa atin kanina. Tapos bigla siyang nagtago nang lumingon ako. Baka naman alikabok lang yun o anino ng puno. Hindi, Marta. Tao yun. O baka hindi lang basta tao. Napahinto sila sa isang kanto kung saan kita ang isang malaking parte ng gubat sa lugar. Ang ganda talaga dito. Huwag mo sabihin na may kwento din ng gubat na yan. Alam mo, kakabasa mo yun ng kwentong kababalagan Yan ang napapala mo. Wala yan, gubat lang yan. May daan dyan pataas sa bundok. Bakit alam mo? Nakapunta ka na ba dyan? Hindi pa. Kwento lang. O tara na, umuwi na tayo. Napagod ako sa pagtakbo. Sige na, mabuti pa nga. Tara na. Umaga, araw ng Biyernes, ikalawang araw ng kanilang bakasyon.
Narinig ni Jeff ang isang sigaw sa di kalayuan. Agad siyang lumabas ng kanyang kwarto at hinanap ang kanyang mga kasama. Nakita niya sa sala si Marta at si Lolo Alvin na seryosong nag-uusap. Magandang umaga po. Ay, gising ka na pala, Jeff. May narinig akong sumigaw na parang umiiyak. Ano pong nangyari? May natagpuan patay sa may sementeryo. Sino? Anong nangyari sa kanya? Hindi pa malinaw ang detalye pero sabi nila, parang wala na namang lamang loob yung bangkay. Sigurado ako, Apo. Nagsisimula na naman silang sumalakay. Ha? Sino po? Alam mo, maupo ka muna dito. Makinig ka na lang, huwag ka nang tanong ng tanong. Nakakairita eh. Ang init naman ng ulo mo, ang aga-aga. Eh paano hindi ako maiinis? Visit kasi yung mga yun eh. Ayaw manahimik. Gusto palaging gulo. Nakakainis na. Minsan na nga lang ako umuwi dito, ganyan pa yung ginagawa sa mga tao. Hindi natin maiiwasan yan, Apo. Alam mo na, kapag kumakalamang mga sikmura, siguradong kakain. Kumunot ang noo ng binata. Hindi niya maunawaan ang pinag-uusapan ng maglolo. Naguguluhan siya pero natatakot siyang magtanong lalo na't napansin niyang parehong mainit ang ulo ng dalawa. Hindi talaga ako nagkakamali na bumalik na naman ang mga yan. Baka nalaman na nandito ka. Ang lakas naman ng pang-amoy nila. Nakakabili ba? Ilang araw pa lang ako dito eh. Alam na kagad yan ng mga aswang. Aswang? May aswang dito? Hindi lang basta may aswang, iho. Matagal na silang nandito. Napalunok si Jeff. Hindi siya sigurado kung nagbibiro lang si Lolo Alvin o seryoso ito. Bakit parang ang kalmado nyo lang? May pinapatay na nga tapos chill-chill lang kayo? Sanay na mga tao dito, Jeff. Hindi tong unang beses. Alam ng karamihan na may mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero hanggat hindi sila direktang nanghihimasok sa buhay namin, hindi na lang namin pinapansin. Ha? Ganun na lang yun? Basta di silang nabibiktima, wala silang say? Wala silang pakialam? Bakit ganun? Dahil wala namang may kayang puksain sila. Kaya wala kaming magawa kundi mag-ingat na lang. Tumayo si Lolo Alvin at naglakad papunta sa isang lumang aparador. Binuksan niya ito at may kinuha sa loob. Isang maliit na bote na may lamang likido na parang langis. Hindi ka taga rito. Kailangan mo ng proteksyon. Eto, kunin mo. Palagi mong dadalhin yan, ha? Para sa oras ng kagipitan may magamit ka. Ano po ito? Proteksyon mo nga. Para di matakam sa'yo ang aswang. Sige po. Salamat po dito, Lolo. Alam mo, noong panahon namin, nung hindi pa ipinapanganak si Marta, marami ng aswang. May isang buong baryo ng mga aswang noon na pinuksa at pinatay. May dalawang uri kasi sila. May mabubuti at may masasama. Nang matalo ang mga masasama, kakaunti na lang ang natira sa kanila. Dahil doon, mas naging agresibo sila sa paghahanap ng mga maaaring pagmanahan para dumami ulit sila. Ibig niyo pong sabihin, may mga masasamang aswang pa rin ngayon? Sila po ba yung pumapatay? Pero bakit po sila pumapatay? Balak nilang palabasin ang tagapagmana ng mga aswang. Gusto nilang tapusin ang matagal ng laban sa pagitan ng mabubuti at masasamang aswang. Alam nilang may natitira pang mabubuti. At kung mapapatay nila ang mga yon, sila na maghahari sa buong bayan. Napalunok si Jeff sa narinig. Kaya ikaw, iho, mag-iingat ka dito, ha? Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na mag-isa. Huwag kang pupunta sa baryo o sa ibang lugar na hindi kasama si Marta. Mas mabuti nang kasama mo siya para walang magtangkang gumalaw sa'yo. Lo, ano naman pong magagawa ni Marta kung may sumalakay sa akin? Baka pareho pa kaming mapahamak. Alam niyo namang matatakotin ako eh. Kung ganyan ka, paano na lang kung maging kayo ng apo ko? Hindi mo siya mapoprotektahan? Ay nako, iho. Sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng matakot. Kapag natakot ka,
mas gugustuhin ka nilang kainin o saktan. Kaya kung matatakot ka lang, aba, hindi kita papayagang ligawan ng apo ko. Napanganga si Jeff. Hindi niya alam kung matatawa o mas lalo pang matatakot. Napakamot na lang siya ng batok. Nakita naman niyang umirap sa kanya si Marta. Narinig nilang muli ang sigaw mula sa labas. Sa pagkakataong ito, mas malakas at mas malinaw. Napatingin si Jeff kina Marta at Lolo Alvin. Naghihintay kung ano ang gagawin ng dalawa. Ngunit sa halip na magmadali, nanatili silang kalmado. Lo, hindi ba natin titingnan kung ano nangyari? Baka may kailangan ng tulong. Gusto mo makita ang nangyari? Sige, halika. Tingnan natin. Sumama ka sa akin. Nag-aalangan si Jeff, ngunit ayaw niyang ipakitang duwag siya. Kaya't kahit na nanginginig ang mga kamay, tumango siya at sumunod kay Marta palabas ng bahay. Pagdating nila sa sementeryo, tumambad sa kanila ang kumpulan ng mga tao. May ilang nakatakip ng bibig. Ang iba naman ay umiiyak. Nakita ni Jeff ang bangkay. Isang lalaking halos hindi na makilala. Nangingintab ang balat nito sa dugo. At gaya ng sabi ni Marta, walang lamang loob. Diyos ko, sino yan? Kawawa naman. Parang si Mang Isko yan. Isang magsasaka dito sa amin nakatira sa dulo ng baryo. Habang nag-uusap-usap ang mga tao, napansin ni Jeff ang isang anino sa gilid ng sementeryo. Hindi niya maaninag ng buo, ngunit parang may 2 pulang mata itong nakatitig sa kanila. Marta, may tao dun oh. Parang nakatingin sa atin. Sinundan ni Marta ang tingin niya at bagyang nanlaki ang mga mata. Ngunit bago pa sila makagalaw, mabilis na nawala ang anino. Tara na, umuwi na tayo. Delikado dito sa labas. Nanlamig ang pakiramdam ni Jeff nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi pa man sila nagtatagal sa bakasyon nila pero ramdam niya'y nasa bingit na agad sila ng panganib. Mahilig siya sa kababalagang kwento pero biruan lang naman nila ni Marta na minsan gusto niyang siya ang bida at maranasan niyang maging karakter. Ang gusto niya ay libro pero hindi sa realidad. Nang marating na nila ang bahay, nakita nila si Lolo Alvin na nakaupo sa harapan ng mesa. May hawak na tabako at tila may malalim na iniisip. Agad nitong inangat ang tingin sa kanila. O ano? Anong nakita niyo sa sementeryo? May patay nga po, Lolo. Si Mang Isko pala yun. Wala siyang laman loob. Napansin ni Jeff na hindi man lang nagpakita ng pagkagulat si Lolo Alvin. Para bang inaasahan nito ang ganitong pangyayari. Mukhang alam niyo to, Lolo. Hindi ka na nagulat eh. Hindi na ako nagulat, Apo. Sa tagal kong nabuhay sa baryong ito, alam ko nang hindi basta-basta titigil ang mga yon. May kinalaman po kaya dito yung nakita kong anino sa gilid ng sementeryo at yung sa may lumang bahay? Parang palagi kong nararamdaman yung presensya nila eh. Para po silang nagmamatsyag, Lolo. Biglang nanigas ang katawan ni Lolo Alvin. Dahan-dahang tumayo ito at tumingin sa labas ng bahay. Para bang may inaasahan siyang paparating. Kung ganon, malamang hindi lang sila basta gumagala. May pinaplano na sila. Napatingin si Jeff kay Marta. Pinaplano? Sa palagay ko alam ko na. Pero hindi pa ako sigurado. Yung pagpaparamdam nila, merong dahilan. So, ano pong gagawin natin? Mag-iingat tayo. Simula ngayon, hindi ka pwedeng lumabas na mag-isa, Jeff. At ikaw rin, Marta. Huwag kayong magpapaiwan sa madilim na lugar, lalo na sa gabi. Lolo, hindi ba natin kayang labanan sila? Kaya, kung alam mo ang tamang paraan. Napalunok si Jeff. Para bang hindi niya lubos maisip na napasok siya sa isang bangungot na hindi na niya alam kung papaano siya makakawala. Ang simpleng bakasyon na inakala niyang puno ng kasiyahan at pahinga, parang di na matutupad dahil sa banta ng aswang. Pagdating ng gabi, sila lamang ni Marta ang natira sa bahay.
Nag-uusap sila sa harapan ng mesa. Marta, ilang araw na rin ito. Pero bakit di pa bumabalik ang nanay mo? May pinuntahan ba siya? Dinalaw? Merong inaasikaso yun na mahalagang bagay. Sila lolo, nasaan? Bakit tayong dalawa lang ang nandito? Nagpunta sila sa lamay ni Mang Isko. Ah, ganun ba? Bakit hindi ko napansin na umalis sila? Kanina naririnig ko lang sila. Silang dalawa ni Lola Rosita. Ba't ganun? Bigla na lang nawawala yung mga tao tapos minsan naman biglang lumilitaw. Aswang din ba kayo? Paano kung sabihin kong oo? Matatakot ka ba? Ano? Yung tungkol sa masasama at mabubuting aswang dito sa baryo dati. Totoo daw yun. Nagkaroon talaga ng laban ng ganon. Natalo na mabubuti ang mga masasama. Pero sabi ni Lolo Alvin, hindi tumitigil ang mga aswang na yon para muli silang makapagparami. Pero kasabay din nun, nambibiktima rin sila ng mga tao. Alam mo, aaminin ko parang nagsisisi na ako na sumama sa iyo Seryoso ka ba? Bakit? Nakakatakot pala dito sa inyo Ang daming misteryo. Ang daming nagpaparamdam. Wala ka naman dapat katakutan lalo na kapag nandito ka sa amin. Dito sa bahay. At bakit naman? Kasi ang bahay na ito, may proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Hindi sila basta-basta makakapasok dito. Pwera na lang kung pagbuksan mo sila at patuluyin. Paano nyo ginagawa yun? Si Lolo, isang dating albularyo. Nagretiro na nga lang ngayon kasi matanda na raw Ayon ng payagan ni Lola. Talaga? Kaya pala, ang dami kong nakikita mga weirdong bagay dito sa bahay niyo. Shh! Parinig ka ni Lolo, lagot ka. Paano kung may makapasok? Ang kulit. Hindi nga sila basta-basta makakapasok dito. Pero ano? Pero kung magkamali tayo, kung may isang mali lang tayong nagawa, baka hindi na natin abutin ng umaga. Biglang may kumalubog sa labas ng bahay. Napapitlag si Jeff. Ha? Ano yun? Huwag kang gagalaw. Pareho silang natigilan. Nakikiramdam sa paligid. Isa pang kalabog. Parang may kumaluskos sa labas. Tapos ay biglang may kumatok ng malakas. Nanlaki ang mga mata ni Jeff. Halos sumuksok na sa likod ni Marta. Sino yan? Huwag ka matakot. Bakit? Pagbuksan mo ako! Si Lolo Alvin? Hindi si Lolo Alvin yan. Ha? Anong ibig mo sabihin? Narinig mo ang sinabi ko, Jeff. Huwag kang magbubukas ng pinto. Jeff! Ako ito! Pagbuksan mo ako! Dito ka lang. Sisilipin ko. Huwag na. Aalis din yan. Hindi nagpapigil ang binata. Tumayo ito at pumunta sa may bintana. Bahagya niyang binuksan ito at sumilip sa labas. Kita ang pinto. Lumapit na rin si Marta sa kanya at tumabi. Oh, ano nakita mo? Hindi agad nakasagot si Jeff. Tumingin siyang mabuti sa paligid. Ngunit wala siyang makita. Ang tanging naroon ay ang madilim na bakuran, ang iilang punong nyog, at ang lumang duyan na bahagyang gumagalaw sa ihip ng hangin. Tapos, napansin niya ito. Sa gilid ng bakuran, sa may likuran ng isang malaking puno, may aninong nakaupo sa lupa. Tila isa itong malaking aso, pero may kakaiba rito. Masyadong matangkad para sa isang normal na aso. Ang mga mata nito ay kasimpula ng dugo. Kumikinang sa dilim at nakatitig sa bahay nila. Aso? Patingin? Pero hindi isang aso ang nakita ni Marta. Isang nilalang na may malataong anyo ang katawan. Pero merong matutulis na pangil at kuko. Baluktot ang katawan at ang bibig ay naglalaway. Mapulang-mapula ang mga mata. Isarado na natin to. Baka malaman niyang sinisilip natin siya.
bigla siyang maging agresibo. Halika na, matulog na tayo. At sa palagay mo, makakatulog tayo sa lagay na to? Pilitin mo. Kailangan mo maging malakas, Jeff. Kung gusto mo pang makauwi. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Natatakot na nga ang tao eh. Akala ko ba gusto mo maging sundalo? Gusto mo ng adventure? Bakit ngayon parang nawawala ang tapang mo? Hanggang salita ka lang pala eh. Hindi ah. Joke ko lang naman yung sinabi kong natatakot ako eh. Char! O sige na. Promise, Habang aalis din pilit yan na maya-maya. pinapakalma ni Marta ang kanyang kaibigan, narinig nila ang kaluskos na tila papalayo na. Wala na ba? Wala na siguro. Di ba sabi ko naman sa'yo, aalis din yan? Salamat naman kung ganun. O tara na, matulog na tayo. Kailangan natin magpahinga. Kahit na siguro tumango si Jeff, wala na rin naman silang magagawa sa gabing yon. Ngunit bago pa sila makapasok sa kwarto, isang napakalakas na sigaw ang pumailan lang sa hangin. Nanlamig ang katawan ni Jeff. Si Marta naman ay mabilis na napalingon sa bintana. Ano yun? Galing sa sementeryo. Bigla silang natahimik at nagkatitigan. Hindi na nila kailangan magsalita uli. Pareho nilang alam na may nangyari na namang hindi maganda. 2 linggo ang nakakaraan. Parang unti-unti na ring nasanay si Jeff sa mga nararamdaman at nakikitang kakaiba sa baryo. Maski kapag sumasapit ang gabi ay bigla siyang naalimpungatan sa mga kaluskos at kalabog na kanyang naririnig, ay hindi na lang siya nagpapaapekto dahil iniisip niya palagi ang sinabi ni Marta. May proteksyon ang bahay na matatanda. Nagtiwala siyang di sila maaano sa loob ng bahay. Pero isang gabi, may narinig siyang nagbubulungan. Parang nag-uusap sila sa paraang hindi niya dapat mapakinggan. Naglakad siya ng dahan-dahan at inilapit ang kanyang tenga sa pinto. Narinig niyang nag-uusap si Marta at ang kanyang lola. Dahil sa kuryosidad, nakinig siya sa usapan ng dalawa. Walang kaalam-alam sina Marta at Lola Rosita na may nakikinig na sa kanila. Akala ko ba'y nakausap na ng nanay mo mga walang hiyang yon? Bakit di pa rin sila tumitikil? Ano ba talaga kailangan nila? Ang sabi ni nanay, ako daw po kailangan nila. Ikaw? Bakit ka naman nila hahanapin? Ano kailangan nila sa'yo? Hindi naman po literal na ako yung hinahanap nila, Lola. May iniingatan akong bagay na gusto nilang makuha noon pa. Hindi po ba nasabi sa inyo ni nanay yun? Teka, wala akong maalala, iha. Nasa akin ang itim na bato. Ang mutya ng mga aswang, Lola. Ang bagay na matagal na nilang hinahanap noon pa. Diyos ko, paanong napunta sa'yo yon? Bakit nasa'yo? Naalala niyo po nung nagkaroon ng labanan dito noong bago kami lumuwas ng lungsod? Yung engkwentro kung saan namatay si tatay? Lola, bago siya namatay, nakuha niya yung mutya na nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa mga masasamang aswang. Nako po, hindi maganda ito. Kaya nga po, Lola, hindi nila pwedeng mabawi ito. Manganganib tayong lahat. Ang mga tao, madadami sila sa away natin. May alam na kaya sila na nasa iyo yan? Hindi ho ako sigurado pero palagi pong may nakamanman dito. Mabuti na lang at malakas ang proteksyon na inilagay dito ni Lolo. Hindi sila agad makasugod. Tama ka. Hindi nila pwedeng makuha ang bagay na yon. Mabilis silang nakakapagparami kapag napasa kamay nila ito. Ingatan mo yan. Kami na ang bahala sa kanila. Magtutulungan kami ng lolo mo para tuluyan na silang maubos. Para matigil na ang kasamaan nila. Mabuti pa'y umuwi na kayo bukas. Isama mo na si Jeff. Hindi siya dapat nandito. May ipit siya sa muling pagsiklab ng gera. Pero Lola, hindi ako pwedeng umalis dito. Malapit na po ang kabilugan ng buwan. Kung aalis ako, sinong gagabay sa akin? Sino maglilinis ng aking dugo? Ay, oo nga ano. Bakit ko ba nakakalimutan ng ganyan kaimportanteng bagay? Takang-taka si Jeff sa kung ano ang pinag-uusapan ng maglola. Pero alam niya na sa sarili niyang merong itinatago ang kaibigan niya at ang pamilya nito. Pero kahit na ganoon,
handa siyang tanggapin kung ano man ito dahil simula pa lang ay mabait na ito sa kanya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang kama at nahiga. Pero bigla siyang nagulat nang makitang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Gising ka pa? Hindi, kagigising ko lang. Bakit ba? Bakit ka nandito sa kwarto ko? May kailangan ka ba? Uy, hindi maganda ang gising. Ang sungit ah. Ikaw naman kasi ugali mo ng gugulat eh. May kapangyarihan ka ba ng teleport? Ewan ko sa'yo. Tinitingnan ko lang kung ayos ka eh. Concern na nga lang masusungitan pa. Che! May inuwing merienda sila Lola. Aayain lang naman sana kitang kumain eh. Hating gabi na. Ano naman? Eh di ba uso naman ang midnight snack? Bakit ba hindi ka makapaniwala na uso rin yun dito? Anong bang merienda? Pritong atay. Tara, kain tayo. Ayoko. Mas gusto ko na lang matulog, no? Talaga ba? Masarap yon, promise. Baka gusto mong tikman. Ayoko nga eh. Okay. Pero kung nagutom ka, punta ka lang doon. Ay, siya nga pala. Nitong mga nagdaang araw, may napansin ako sa'yo. Bakit parang ilag ka na sa akin? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Napansin ko rin lang na parang galit ka palagi. Huwag sinasabi mo. Di naman ah. Ang totoo nga niyan eh, nasasanay na rin ako paunti-unti eh. Siya nga pala, kailan ba tayo babalik sa lungsod? Malapit na. Konting araw na lang, Jeff. Pagkatapos ng kaarawan ko, uuwi na tayo. Ha? Birthday mo? Di ba kailan ka lang nag-celebrate ng birthday mo? Ano yun? 2 beses ka sa isang taon ni pinanganak? Hindi naman. Pero 2 beses talaga ako nagsi-celebrate ng birthday ko. Yung isang kaarawan ko talaga. Tapos, yun naman kung kailan ako nasali sa grupo ng... Grupo ng... Mali, hindi grupo. Binyag ko pala. Yun ang paghahandaan ko sa mga darating na araw. Ay nako, ang weird ha. Alam mo, pag nagsisinungaling ka, tingin ko sa'yo, lalo kang gumaganda eh. Huwag ka palagi magsisinungaling ha, kasi baka ma-in love ako sa'yo. Uy, ano yun? Seryoso ko. Kung ayaw mo magkagusto ako sa'yo, itigil mo na yung pagbubulid mo ng mga kwento. Ay nako, maiwan na nga kita kung ano-ano mga sinasabi mo. Umalis si Marta. Naiwan ng lalaki ng nakatulala. Hindi siya makapaniwala na magagawa niyang sabihin yon kay Marta. Alam niyang matagal nang maganda ang babae, pero habang lumilipas ang mga araw, habang nasa probinsya sila sa paningin niya, tila lalong kumikinang ang ganda nito. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, pero bigla uli siyang napamulat ng kanyang mga mata nang marinig ang malakas na mura ni Lola Rosita. Galit na galit ito. Bumangon siya at dahil sa narinig, alam niyang tila may kinakausap sa labas ang maglola. Agad siyang lumapit sa bintana at sinilip kung ano ang nangyayari. Ganun na lang ang kanyang gulat nang makitang napakaraming aswang sa bakuran. Narinig niya ang boses ni Marta. Umuwi na kayo. Wala dito hinahanap nyo. Wala kayong mapapala dito. Napakuyom ng kamao ang isang aswang. Sinusubukan nitong lumapit sa pinto pero hindi nito magawa. Wala kang magagawa kung ano man ang gusto namin. Mas mataas pa rin kami sa'yo. Isa ka lang hamak na aswang at walang kapangyarihan na pumatay ng kapwa mo mga aswang. Mas malakas pa rin kami sa'yo. Biglang bumukas ang pinto at nakita niyang lumabas si Marta. Ang tanga-tanga talaga ng babaeng to. Bakit siya lumabas? Pagkakita sa kanya ng mga aswang, naging agresibo ang mga ito sa kanya. Nagsimula silang sumugod at tangkang saktan si Marta. Muntik nang mapasigaw si Jeff. Pero sa unang pagsugod nila, nabigo na sila kaagad. Nagulat sila na tila ba bigla na lang may kung anong kakaibang nangyari kay Marta, na naging dahilan kung bakit karamihan sa mga aswang ay biglang nanghina. Nasa kanya mo dyan ng Reyna! Nanlaki ang mga mata ni Jeff. Nalilito siya sa mga nakikita at naririnig.
Nag-alala siya sa maaaring mangyari lalo pat di pa dumarating ang matandang lalaki. Naisip niyang wala silang laban kung sakali. Pero may kakaibang lakas na ipinapakita si Marta. Kahit sa kanyang paningin ay ordinaryong tao lang naman ang mga ito. Isa ka lang mababang uri ng aswang! Ibalik mo sa amin ang mutya! Ibalik mo ang mutya ng aming reyna! Doon na naging malinaw sa kanya ang lahat. Wala ni kahit na anong isang tao ang naroroon bukod sa kanya. Umalis na kayo dito. Kung di kayo aalis, mapipilitan akong ubusin kayong lahat. Walang nagawa ang mga aswang kundi ang lumayo. Alam nilang di nagbibiro ang dalaga sa sinabi nito. Alam nila ang kakayahan ng mutya. Pero bago sila umalis, pinagbantaan nila ito na gagawin nila ang lahat para mabawi ang kanilang mutya. Umalis ng silid si Jeff at kaagad na kinastigo ang kanyang kaibigan. Kailan mo sasabihin ng totoo sa akin, ha? Narinig mo ba? Natural! Hindi naman ako bulag at mas lalong hindi naman ako bingi. Mapayapang naupo ang dalaga sa may gilid ng lamesa. Tinitigan niya si Jeff. Nakita niyang seryoso ito na parang hinihintay ang kanyang sasabihin. Wala ka ba talagang balak na mag-sorry? Ano ba akala mo sa akin? Hindi nakakaintindi? Totoo pala lahat ng biro mo sa akin na isa kang aswang. Kaya mo ba ako dinala dito? Para maging biktima ninyo? Kakainin niyo ba ako? Hindi ka namin kakainin. Sino nagsabi sa'yo niyan? Saka, ano nga aminin ko? Hindi naman ako aswang. Hindi pa. Hindi pa? Oo. Pero magiging aswang pa lang. Bakit bigla kang napasimangot? Ang totoo niyan, ayaw niyang maging aswang. Pero wala siyang magagawa kasi yon ang nakatadhana sa kanya. Di pa namin alam kung anong dugo ang mananaig sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang dugo ni Marta ay espesyal tulad ng kanyang ina. Kalahating aswang at kalahating dugo ng albularyo. Pero sa nalalapit na pagsapit ng bilog na buwan, maglalaban ang dalawang dugo na yon. Pwede siyang maging aswang o manatili bilang isang tao. May posibilidad na hindi siya maging aswang. Oo. Pero umasa na kami noon sa nanay niya. Mas malakas pa rin ang dugo ng pagiging aswang kesa sa dugo ng kanyang ama. Aswang din ang nanay mo, Marta? Paano kami nabubuhay sa lungsod? Yun ba ang tanong mo? Oo. Paano? Dahil hindi naman kami kumakain ng tao. Hindi rin kami uhaw sa dugo o sa laman ng sariwang karne. Para lang kaming tao. Pero kapag dumarating ang bilog na buwan, hindi nila mapigilan ang pagbabago ng kanilang anyo. At yun ang mangyayari sa akin kapag nanaig ang dugo ng pagiging aswang ko. Pero nakita ko kanina may kakaiba kang lakas. Kaya mong patumbahin ng mga aswang na yun. Bakit hindi mo pa sila pinatay? Hindi pwede. Wala akong karapatang pumatay ng aswang. Mas magiging madali na ang transformation ko kapag ginawa ko yon. Ayaw ko maging katulad nila. Gusto ko ng malinis na dugo. Gusto ko manatili sa panig ng mga mabubuting aswang. Sana nga. Teka, hindi ka nagalit? Hindi ka takot? Hindi. Bakit naman ako matatakot? Bakit nga hindi? Kasi naipaliwanag nyo na ng maayos sa akin. Ang dapat kong katakutan ay yung mga aswang na gustong-gustong sumugod dito. Teka. Ano yung kinukuha nila sa'yo? Yung mutya. Ano bang mutya yun? Yung itim na bato. Nakita mo na yun. Nung inaya mo akong pumunta sa bookstore minsan. Ano? Yung bato na yun? Bato ng aswang yun? Hala! Huwag mo nakatakutan yon. Hindi naman nun magagawang manakit ng tao. Pwera na lang kung mapupunta sa mga masasamang aswang to. Ang kapangyarihan ng mutya ay nakadepende sa kung sino ang may hawak. Pero alam mo bang totoo naman na sa kanila ang bato? Pagmamay-ari ito ng kanilang reyna. Ang pinakamalakas na aswang na nabuhay dito sa baryo. Kaya dapat di talaga mapunta sa kanila yan.
Hindi naman nila to makukuha ng sapilitan dahil pwede ko tong gamitin laban sa kanila. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Si Lola Rosita nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa at kinuha ang pritong atay. Iniharap sa kanila. Kumain ka para mawala ang nervyos mo. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa atay? Atay ng baboy yan, no? Huwag kang ang andyan. Sigurado ka ha? Sabi ko na iniisip mong atay ng tao to eh. Ay, siya nga pala, Jeff. Ayoko madamay ka sa gerang nakaamba dito. Okay lang bang ihatid na kita bukas sa terminal? Umuwi ka na. Hindi na nakasagot ang lalaki dahil muli siyang nakarinig sa labas ng mga yapak. Tapos ay biglang may kumatok. Nagkatinginan silang tatlo. Ituloy nyo na lang yan. Dumating na ang lola niya. Nang buksan nito ang pinto, nakita nilang seryosong-seryoso ang mukha ng matanda. Ano yung nabalitaan ko? Sumugod ba sila dito? Mga walang iya. Di na talaga natuto ah. Lolo, alam na nilang nasa akin ang mutya. Nako, malaking problema to. Hindi natitigil ang mga yun na mabawi sa iyo, mutya. Pero hindi tayo pwede magtago na lang na magtago. May responsibilidad tayo sa baryong ito. Hindi natin pwedeng takbuhan ng mga tao. Ano pong gagawin natin? Kailangan natin maghanda. Tapusin na natin yung mga aswang-aswang na yan. Baka po may tutulong ako. At sino naman to? Bakit may lalaki dito sa bahay? Lolo, halika na mahal. Mabuti na'y matulog na tayo. Nagpalitan ng tingin sina Jeff at Marta. Baka sa kanilang muka ang labis na pag-aalangan. Pumasok na ang dalawang matanda sa kanilang silid. Pagpasensyaan mo na si Lolo ah. Ito mga nakaraang buwan daw talaga napansin ni Lola na parang minsan naging makakalimutin na siya. Ayos lang yun. Pero paano yun? Lalabang kayo sa mga masasamang aswang? Kakayanin niyo ba? May mga kasama kami, Jeff. Maraming mabubuting aswang ang mga nasa baryong to. Hindi lang kami. Matapos mag-usap, pumasok na sila sa kani-kanilang kwarto. Halos 2:00 na madaling araw. Hindi makatulog si Jeff. Paulit-ulit siyang nagpapalit ng posisyon sa kama. Pero hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil natuklasan niyang aswang si Marta, kundi dahil sa naalaman niyang may laban silang haharapin. Naalala niya ang sinasabi ng kaibigan noon, "Be careful what you wish for." Hindi niya inakalang mangyayari ito sa totoong buhay. Akala niya, gusto lang niyang makaranas ng kakaibang karanasan pero hindi niya naisip na magiging bahagi siya ng isang tunay na panganib. Oh, kumusta ang tulog mo? Parang di ka na yata nakatulog ah. Ang laki ng eye bags mo oh. O ano, nakaready na ba yung mga gamit mo? Maga kitang ihatid sa terminal. Mauna ka nang umuwi. Susunod na lang ako. Talaga bang kailangan ko na umuwi? Baka lang kasi may maitulong ako eh. Hindi pwede. Ayaw kita madamay sa gulong to, Jeff. Hindi ko kaya na masaktan ka. Bakit? Concern ka pala sa akin? Alamang, kaibigan kita eh. Saka ako nagdala sa'yo rito. Kailangan buo kang makabalik sa lungsod. Yung mga pangarap mo, kailangan mong tuparin. Teka sandali lang ah. Bakit para ka namang namamaalam na sa akin? Hindi pwede yan. Uuwi ako kung ipapangako mong makakasunod ka rin kaagad sa akin. Tulad mo, hindi ko rin kaya masaktan ka. Kasi, mahal kita. Mahal? Naputo lang sasabihin ni Marta. Bagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ng diretsang pag-amin ni Jeff sa kanya. Ilang saglit siyang hindi nakapagsalita. Samantala, ramdam naman ni Jeff ang matinding kaba habang hinihintay ang sagot ni Marta. Jeff, seryoso ka ba? Oo. Alam kong hindi ito ang tamang panahon para sabihin ko to. Pero ayokong umalis nang hindi mo nalalaman.
Sa totoo lang, ayaw kitang iwan dito. Hindi yung ganun kadali. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon namin. Hindi mo alam kung gaano sila kalakas. Hindi lang buhay ko nakasalalay dito kundi buhay ng ibang baryo. Hindi ka dapat madamay dito. Alam ko, pero hindi ko kayang umalis nang wala kang kasiguraduhang ligtas ka. Kaya kong lumaban, Marta. Tumalikod si Marta. Pilit na itinatago ang luha sa kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ni Jeff ang kahinaan niya. Hindi siya sanay na may nag-aalala para sa kanya sa ganitong paraan. Sa buong buhay niya, siya lagi ang nagpapakatatag para sa iba. Hindi mo kailangan gawin to. Mas mabuting bumalik ka na lang sa lungsod. Sa buhay na wala kang iniisip na panganib. Paano kung mas piliin kong manatili rito? Paano kung mas gusto kong lumaban kasama ka? Di pwede. At di na magbabago ang desisyon kong yon. Sige, kung yan ang gusto mo. Tahimik na inayos ni Jeff ang kanyang mga gamit. Nagpaalam na rin siya sa mga matatanda at tulad ni Marta, sang-ayon din ng mga ito na umuwi na ang binata upang di madamay sa gulo. Habang nasa loob ng tricycle ang dalawa, ay hindi sila nag-uusap. Walang umiimik at walang nagsasalita. Hanggang sa makarating sila sa terminal ng bus. Doon pa lang siya kinausap ng babae. Mag-iingat ka sa biyahe. Huwag mo na akong alalahanin. Salamat, Marta. Pero sana ikaw din. Mag-iingat ka. Hihintayin kita, ha? Wala nang ibang nasabi pa si Marta. Tumalikod ito at mabilis na lumakad palayo. Nakatitig lang si Jeff hanggang sa tuluyang nitong maglaho sa kanyang paningin. Nang umandar ang bus, naramdaman niyang may mali. Parang kinakabahan siya na matindi. Pakiramdam niya ay tila may masamang mangyayari. Hindi nagtagal, humara siya at bumaba agad ng bus. Mabilis siyang naglakad pabalik at sumakay ng tricycle. Nagpahatid siya sa baryo ni na Marta. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang tricycle driver, ibang direksyon ang dinaanan. Uy, teka, saan niyo ko dadalhin? Pero hindi sumagot ang driver. Bagkus ay ngumisi lang ito at nagpatuloy sa kanyang pagmamaneho. Nang makarating sila sa bukana ng gubat, doon sila huminto. Agad na nagsilabasa ng mga kasamahan nito. Pinalibutan siya at agad siyang binihag. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo kasi ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Mabilis ang sumunod na pangyayari. Nakahulag po si Jeff mula sa pagkakahawak ng lalaki at agad na tumakbo. Ngunit nadapa siya sa damuhan. Ramdam ang sakit sa kanyang tuhod. Nakaramdam siya ng biglang pagkahilo. Dugo ang unti-unting umagos mula sa kanyang bato. May isang lalaki sa likod niya na siyang pumalo sa kanya ng kahoy. Tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin. Pagmulagat ng mga mata ni Jeff, agad niyang naramdaman ang matinding kirot sa kanyang ulo. Pilit niyang inaalala ang nangyari bago siya nawala ng malay. Nasa loob siya ng tricycle. Pilit na tinatanong ang driver. Pagkatapos ay bigla na lang siyang napaligiran ng mga hindi kilalang tao. Mga aswang. Unti-unting nagliwanag ang kanyang paningin at napansin niyang nakatali ang kanyang mga kamay sa isang puno. Nang lumingon siya sa paligid, doon niya nakita ang isang babae na nakagapos ding gaya niya. Walang malay, marungis at halatang hinang-hina. Siya ang ina ni Marta. Nagpumiglas siya. Sinubukang paluwagin ng mga lubid pero masyadong maigpit ang pagkakatali. Maya-maya, may narinig siyang mga yabag. Papalapit sa kanya ang isang lalaking may matalim na titig. Nagising ka na rin sa wakas. Anong gusto niyo sa amin? Hindi ikaw ang mahalaga dito, kundi yung babae at yung mutya. Ngumiti ang lalaking aswang.
lumapit at hinawakan ng baba ni Jeff. Pilit siyang pinatingin sa kanya. Ang mutya ay dapat na nasa kamay ng mga totoong nagmamay-ari nito. Hindi niyo makukuha yun. Lalaban si Marta. Lalaban kami. Lalaban? Anong laban niyo sa amin? Hindi mo ba naiintindihan, bata? Wala kang kapangyarihan. Isa kang walang silbing tao sa labanang ito. Humulakhak ang matandang aswang. Muling lumapit ang matanda sa ina ni Marta at tinawakan ito sa buhok. Pero sigurado akong papayag si Marta sa gusto namin. Kung buhay ng ina niya at buhay mo ang nakataya. Mga ayop kayo! Pakulan niyo ako dito! Mga duwag! Hindi na sumagot ang lalaking aswang. Bagkus ay tumawa lang ito ng tumawa hanggang sa nawala na ito sa paningin niya. Sumapit ang gabi at sa kabilugan ng buwan, nagsimula ng gumalaw ang kampo ng mga mabubuting aswang. Tahimik silang pumasok sa loob ng kagubatan. Ngunit nang makarating sila sa kuta ng kanilang mga kalaban, natigilan si Marta. Napalitan ng matinding takot at galit ang kanyang tapang nang makita niya si Jeff at ang kanyang ina. Nakagapo sa isang malaking puno, nanghihina at tila nawawalan na ng lakas. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay patunay na hindi sila pinakitaan ng awa. Nay! Jeff! Bakit ka nandito? Ang alam mo ba'y matatalo mo kami? Sigurado akong papayag kang ibigay ang gusto namin kung buhay ng ina mo at buhay ng lalaking ito ang nakataya! Inabot ng aswang ang buhok ng kanyang ina at sinabunutan. Nag-apoy sa galit si Marta. Nakatayo lang siya sa harapan nila at di siya nakapag-isip ng tamang dapat gawin. Ang magkabilang kampo ng mga aswang, nagsimula na silang maglaban. Ngunit sa pagkakataong yun, para kay Marta, isang laban ang mas higit na mahalaga. Ang mailigtas si Jeff at ang kanyang ina bago pa mahuli ang lahat. Habang nagpupumigla si Jeff sa pagkakagapos, nakapa niya ang isang maliit na bote ng langis sa kanyang bulsa. Ang langis na ibinigay sa kanya ni Lolo Alvin. Naalala niya ang sinabi ng matanda na sa oras ng kagipitan magagamit niya ito na proteksyon laban sa mga aswang. Kahit hirap ay sinikap niyang mabuksan ito at mabuhusan ng kanyang mga palad. Biglang umatras ang ilang aswang na malapit sa kanya. Ano yan? Anong ginagawa mo? Hindi makalapit sa kanya ang mga aswang para silang di makahinga kapag nalalanghap ang amoy ng langis. Agad sinamantala ng binata ang pagkakataon upang muling subukang kalagi ng tali at nagtagumpay siya. Marta! Nakatakas ako! Napalingon si Marta at agad na gumalaw. Sinunggaban ng lalaking aswang na may hawak pa rin sa kanyang ina. Sinipa niya ito ng malakas, dahilan upang mabitawan ng matanda. Jeff, dali mo si nanay sa ligtas na lugar! Agad na inalalayan ni Jeff ang ina ni Marta at sinimulang tumakbo palayo. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang biglang humarang sa kanilang isang aswang na may mahaba at matutulis na kuko. Mabilis na kinuha ni Jeff ang natitirang langis at itinapon ito sa aswang. Agad itong napatras at napahiyaw sa sakit. Mistulang nasusunog ang balat nito. Habang patuloy ang matinding sagupaan sa gubat, nakahanap ng pagkakataon si Marta upang makalapit sa pinuno ng mga masasamang aswang. Hawak niya sa kanyang palad ang itim na mutya. Ang mutyang sinasabing may kapangyarihang sumunod sa tunay na layunin ng may hawak nito. Hindi niyo kami matatalo! Hindi niyo ako mapapatay tulad ng ginawa niyo sa Reyna! Umalulong ito ng malakas bago sumugod kay Marta. Ngunit sa pagkakataong yon, habang hawak niya ang mutya, binigyan siya nito ng lakas at bilis ng isip at katawan. Inihanda niya ang sarili at ang sibat niyang hawak. Nang tuluyang makalapit ang lalaking aswang,
nagawa ni Marta na may tutok ang matulis na sibat sa dibdib nito. Narinig sa gubat ang malakas nitong huling sigaw. Nang tuluyang humupa ang labanan, unti-unting lumitaw ang unang liwanag ng umaga. Ang ilang natitirang kalaban ay nagsitakas, ngunit wala nang babalikan ang kanilang lahi. Pagod ngunit ligtas, nagtagpo sina Marta at Jeff. Nagkatitigan sila ng ilang sandali bago lumapit ang lalaki at binigyan siya ng isang maigpit na yakap. Tapos na ang laban? Tapos na. Kaso, Kaso ano? Apo, nako, buti naman at ligtas kayo. Napatay niyo ba ang mga kalaban? opo Lola, wala nang gagambala sa katahimikan ng baryo. Yung ibang nakaligtas, hindi na po babalik ang mga yon. Abay, mabuti naman. Ikaw, kumusta? Alam mo na ba kung ano ka? Malungkot na tumango si Marta. Dahil sa nakitang yun ni Jeff, nakaramdam siya ng kaunting kaba at panghihinayang dahil kahit alam niyang posibleng maging aswang talaga si Marta, nanalangin siyang sana'y hindi tuluyang maging aswang ang babaeng mahal niya. Joke lang, hindi ako naging aswang kagabi. Ibig sabihin, nanalo ang dugo ni tatay at ni lolo sa akin. Sa kabila ng matinding laban at pagkapagod na nararamdaman, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Marta. Alam niyang sa kabila ng mga sugat at sakit ng kanyang pinagdaanan, nagtagumpay sila laban sa kasamaan. Ang kanyang ina ay mahigpit siyang niyakap. Tuwang-tuwa para sa kanyang anak. Si Jeff naman ay mahigpit na humawak sa kamay ni Marta. Isa itong bagong simula para sa ating lahat. Tama. Tama ang sinabi ng binatang yan. Teka, sino ka nga ba? Lolo, siya si Jeff. Ang nobyo ko. Napakunot noo si Lolo Alvin at saglit na tinitigan si Jeff mula ulo hanggang paa. Nobyo ba? Abay, kailan ka pa natutong magkagusto, apa? Akala ko'y aswang lang ang gusto mo. Nahiya si Marta at bagyang napayuko habang si Jeff naman ay napakamot ng batok. Napatingala sila sa papasikat na araw na simbolo ng paparating na bagong umaga at bagong simula para sa kanilang lahat. Ang kanilang baryo ay muling magiging tahimik. Pagkalipas ng ilang taon, parehong nakapagtapos sina Jeff at Marta bilang mga guro. Kalaunan, nagpakasal sila at namuhay ng masaya at simple. Wala nang bakas ng anumang uri ng karahasan o aswang sa kanilang buhay. Tanging kapayapaan at pagmamahal ang nanaig sa kanilang pamilya. Wakas!